Nung nagkatotoo at sabi ng mother mo tungkol sa first boyfriend mo, paano mo tinanggap yun? Sa akin po, okay lang naman po. Tanggap ko naman na po yun. Kumbaga, Tita Mel, iniisip ko rin po na hindi lang po sa akin nangyayari. Ang naloloko. Oo naman. Oo, Ganun po. Kaya iniisip ko na rin po na siguro normal lang po yun. Na maranasan ko rin po na masaktan. Ano pala po? Ano pa rin ilaw dito? Nakakatakot maglakad mag-isa. Hintay na lang muna ako ng mga kasabi ko. Kalahating oras na ako dito, wala pa rin dumadaan. Wala na, dadaan na ako. Kaysa umagain pa ako dito. Naging magkaan na loob ni Ella kay Patrick. Kaya simula noon, lagi na siyang hinihintay ng binata sa kanto ng eskinita para sabayan at ihatid sa kanilang bahay. Unti-unting nakuha ni Patrick ang tiwala ni Ella, lalo na nang malaman niyang malapit lang sa kanila ang bahay nito. Kaya naman, hindi nakaligtas si Patrick sa panunukso ng mga taga-roon. Sino may nakabakan mo dyan? Si Ella? Mukhang seryoso ko na sa bulinggit na yun ah. Totoo ba? Nangihigaw siya. Chismoso. Ano yun? Talagang ginusto mo yung kakameranggot na yun? Ako mabasket ka pa ah. Ako mapabasket. Hintay nga mapapasagot ko yun. Hindi pre. Balita ko, niloko siya ng ex niya. Pinagpalit sa babae. Hindi mo na ano? Wala pong sagutin ka nun. Alam mo, yung dila mo kung makaunano ka, antayin nyo lang. Antayin nyo, mapapasagot ko yun. Antayin nyo, magiging short ako yun. Saka hindi ako katulad ng ex nun. Hindi nga. O sige, pustahan. Sige. Dito. 500 na ako. Hindi mo papasagot yun. 500 din sa akin. Oo. Stand ka kay Panta. 500. O sige, pupusta ako ng 1,000. Ayan, mapapasagot ko sa Ella. Malapit na. Asa ka pa. Sige, tago niyan, bigay niyo sa akin, tingnan niyo mananalo. Sige. Anong inaisip ng mother mo? Sinabi dyan tungkol kay Patrick. Sino yun? Baka mamaya, baka may masamang gawin sa'yo, gano'n. Oo. Pero nakita niya naman na po na pinahatid lang talaga ako. Anong kaibahan niya sa first boyfriend mo? Malaki po yung pagkakaiba, Tita Mel. Opo, kasi si Patrick po, tapat po siya, honest po, tsaka never niya po pinaramdam sa akin na, na iba ako, gano'n. Sobrang normal lang po yung pagtingin niya sa akin. Grabe naman to. Ang dami naman ng chocolates na to. Ganyan kasi kalaki yung pagmamahal ko sa'yo. Kuya, baka nauubos na yung pera mo. Kakabili mo lang kung ano-ano para sa akin. Okay lang yun. Ang importante, nakikita ko masaya ka. Narinig ko na lang. Totoong sinasabi ko sa'yo. Nangungulit ka lang. Huwag mo akong igaya dun sa ex mong tukwala. Hindi ko gagawin sa'yo yung ginawa niya sa'yo. Alam kong hindi madali para sa'yo maniwala sa akin.
Baka ito na lang ang isipin mo. Sa tingin mo ba magtsatsaga ako sa'yo ng ganito kung lolokohin na kita? Oo, aminin ko maraming babae ang mga nagpaparamdam sa akin. Pero hindi ko ito nararamdaman sa kanila. Hindi ako nakakaramdaman ng ganito. Wala akong pakialam kung kasing liit ka man ng duwende o kasing liit ka man ng langgam. Basta ang alam ko, espesyal ka sa akin. At mahal kita. Totoo yun. Masaya ako kapag kasama kita. At habang tumatagal, lalo rin lumalalim ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya na nga magkahiwalay ba tayo? Hindi ka ba nahihiya sa itsura ko? Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Mahina na ka ba? Pero totoo. Mahal kita. At sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Oh, yan na. Talo na kami. Halatang kinaro mo si Ella, ha? Kaya napasagot mo, ha? Sige na, sa inyo na yan. Tago niya. Kung bakit? Di ba may pustahan tayo na kapag napasagot mo si Ella, sa'yo na yung dalawang pusta namin na yun? Pinagpustahan niyo ako? Mga hayop kayo? Ano akala niyo sa akin na kabayo? Pinagpustahan niyo? Hello guys, mga ka-MPK, mag-subscribe na sa 3rd anniversary ng Magpakailanman Entertainment. I-click natin yung subscribe channel, i-like sa Facebook page, i-tweet sa Twitter, i-follow lang sa Instagram, at mga social ng mga media accounts. Maraming salamat po mga ka-Magpakailanman.